5 araw ng madilim sa Berlin matapos ang isang gabing sabotahe na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa libu-libong bahay sa gitna ng lamig. Paalala lang, mula Enero 3, halos buong lungsod ay nagdilim. Tinawag itong gawa ng terorismo ng kagawaran ng panloob. Inako ng grupong Bulkan ang responsibilidad na nagdulot ng takot at diskusyon sa kahinaan ng infrastruktura ng Alemanya. Ayon sa federal na ahensya para sa proteksyon ng konstitusyon, paulit-ulit nang nagsagawa ng panununog ang mga miyembro ng grupong Bulkan sa mahahalagang pasilidad ng infrastruktura mula pa noong 2011 lalo na sa Berlin at Brandenburg. Pero muling naging aktibo ang grupo sa mismong panahon na nagsimulang magsagawa ng mga provokasyon gamit ang mga drone ang Rusya. Noong 2025, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nangyari sa Alemanya. Paano namuhay ang Berlin nang walang kuryente at sino ang Bulkan at Sviazhanost? Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo, i-like ang episode at mag-iwan ng komento sa video. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube, kaya't salamat sa inyong mga komento. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balita habang dumarating. Pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Noong Enero 3 sa timog kanluran ng Berlin, libu-libong residente ang nawalan ng kuryente. Ang malamig na gabing halos zero ang temperatura ay naging matinding pagsubok para sa mga residente ng kabisera ng Alemanya. Libu-libong pamilya ang napilitang magpalipas ng gabi sa bahay ng mga kakilala o maghahanap ng init sa mga pansamantalang evacuation center dahil sa kawalan ng ilaw at pag-init. Sa totoo lang, ang mga Ukrainyano na nasa Berlin ay nagsisimula ng magtayo ng mga punto ng katatagan dahil alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Noong una, nawala ang kuryente sa 45,000 na kabahayan at 2,200 na kumpanya. Noong gabi ng Enero 4 na patatag ng mga manggagawa sa enerhiya ang sitwasyon at naibalik ang kuryente sa halos 7,000 consumer. At noong araw na iyon, 38,000 na kabahayan at mahigit 2,000 na komersyal na negosyo ang nanatiling walang kuryente. Sa normal na kalagayan, ang pagpapalit ng ganitong mga high voltage na kable na nasunog ay tumatagal ng humigit kumulang 5 linggo. Ngunit sa ngayon ay sinusubukan ng mga espesyalista na gumawa ng pansamantalang solusyon sa mas maikling panahon. Sabi ng network operator, hindi pa agad maibabalik ang kuryente bago ang hapon ng Huwebes, Enero 8. Uulitin ko lang, naganap ang aksidente ng maaga ng umaga noong ika-3 ng Enero. Nasunog ang cable na nagdudugtong sa ibabaw ng Teltov Canal na siyang nagbibigay ng kuryente sa planta ng kuryente. Dahil sa sunog, nasira ang mga pangunahing linya ng kuryente at iniimbestigahan ito ng pulisya bilang sinadyang panununog. Sa huli, noong ika-6 ng Enero, inako ng kaliwang radikal na grupong Bulkan ang responsibilidad sa sabotahe na ito. At sinabi nilang ang layunin nila ay ang tinatawag nilang fossil na enerhiya. Tinawag ng grupo ang ginawa nila bilang hakbang para sa lipunan at sinabing ang panununog ay laban sa kasakiman sa enerhiya at paglawak ng impluensya ng mga kumpanyang teknolohikal. Itinuturing ng pulisya na totoo ang pahayag. Ang Bulkan ay dati nang nagsabotahe sa Brandenburg, sinunog ang linya ng kuryente malapit sa Tesla pabrika noong Marso 2024, pero hindi pa ito ang lahat. Tinawag ni Burgomaster Wegner at ni Senador sa Panloob ng mga gawain Iris Spranger ang panununog na ito bilang terorismo. At binigyang diin din ng Ministro ng Panloob na Gawain ng Alemanya na si Alexander Dobrindt na ito ay isang sinadyang planadong pag-atake. Sinabi ng operator ng kuryente sa Berlin na ang insidente noong Enero 3 ay may palatandaan ng politically motivated sabotahe tulad ng pag-atake noong Setyembre 2025 sa timog silangan ng lungsod. Noong panahong iyon, 2 araw bago bumalik ang kuryente, tinawag ng mga mamamahayag ang insidente bilang pinakamalaking blackout sa kabisera ng Alemanya sa nakalipas na 25 taon. Nagdulot ng maraming problema ang brownout. Kahit digas na pagpainit, hindi gumagana kung walang kuryente dahil kailangan ito para sa mga bomba at kontrol. Apektado rin ang sentralisadong pagpainit at maraming mga tindahan at supermarket ang napilitang magsara.
Nagbabala rin ang mga autoridad sa posibilidad ng pagkaantala sa serbisyo ng mobile at landline na communication. Nagbukas ang mga lokal na autoridad ng heating center sa mga simbahan at gusaling administratibo para makapagpainit, mag-charge ng telepono at makakuha ng maiinit na inumin ang mga residente. Naglagay din ng mga emergency assistance center sa mga religious, youth at sports center. Sa mga madidilim na lugar, pinalakas ang pagpapatrolya ng pulisya at naglagay ng karagdagang mga ilaw na tore para sa mas mataas na seguridad. Hindi maiwasan ang paghahambing sa Ukraina na 4 na taon nang pinahihirapan ng mga pag-atake ng Rusya sa enerhiya nila. At maraming Aleman ang nakaranas ng nararamdaman ng mga Ukranyano sa loob ng 4 na taon. Noong umaga ng Enero 7, halos na ibalik na ang kuryente sa timog kanlurang Berlin. Ngunit hindi pa lubos at inaasahang ganap na maibabalik pagsapit ng gabi ng Enero 8. At gaya ng sinabi ko, noong una, inako ng mga kinatawan ng kaliwang radikal na ekstremistang grupo na Bulkan ang responsibilidad sa pag-atake sa kritikal na infrastruktura. Ano nga ba ang alam natin tungkol sa grupong ito? Matagal nang minamanman ng federal na tanggapan para sa proteksyon ng konstitusyon ng Alemanya ang grupong Bulkan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang estruktura nito. Sa lahat ng palatandaan, kumikilos ang mga miyembro nito ng desentralisado, hindi tiyak ang kanilang eksaktong bilang at ayon sa pinakabagong ulat ng Ahensya ng Seguridad, kinaklasipika sila bilang ayon sa CP, nakatuon sa karahasan at kabilang sa anarkistang bahagi ng kaliwang radikal na eksena. Pero interesante na ang mga layunin ng mga anarkistang ito ay mga infrastruktura gaya ng mga lagusan ng kable sa tabi ng mga linya ng tren, mga radio tower, at mga linya ng kuryente. Gamit ang iba't ibang sabotahe, nais nilang ipakita ang kahinaan ng infrastruktura, gambalain ang kaayusan, at magdulot ng malaking pinsala. Ganun daw ang paniniwala ng mga espesyal na ahensya ng Alemanya. Ayon sa datos ng federal na ahensya para sa proteksyon ng konstitusyon, ang mga miyembro ng grupong Vulcan ay paulit-ulit nang nagsagawa ng panununog sa mahahalagang infrastruktura mula pa noong 2011 pangunahing sa Berlin at Brandenburg. Dahil sa mga pag-atake, naantala ang supply ng kuryente, telekomunikasyon at operasyon ng pampublikong transportasyon. At biglang naging aktibo ang grupong ito noong 2024 at 2025 nang sinimulan ng Rusya ang kanilang hybrid na mga pag-atake sa Europa. Nagsimula ito noong 2011. Noong Mayo 23, 2011 nasunog ang cable bridge sa Berlin Ostkreuz Station, kaya nagdulot ito ng malaking abala sa operasyon ng tren. Inako ng mga miyembro ng kilusang ito ang responsibilidad. Noong Marso 2018 ayon sa liham, sinunog ng grupong Bulkan ang high voltage na linya sa Charlottenburg. Mga 6,500 na apartment at 400 na kumpanya ang nawalan ng kuryente ng ilang oras noon dahil sa malaking insidente. Noong 2020, inako ng Bulkan ang panununog sa Heinrich Hertz Institute sa Berlin dahil kasali ito sa paggawa ng app laban sa pandemya ng coronavirus. Tutol sila dito. Noong 2021, sinunog ng parehong grupo ang ginagawang Tesla factory para sa dekuryenteng sasakyan sa Grünheide upang maputol ang kuryente ng pasilidad. Noong 5 ng Marso, 2024, sinunog ang isang malaking poste ng linya ng kuryente na nagbibigay ng kuryente sa pabrika ng Tesla. Itinigil ang produksyon ng ilang araw. At pagkatapos nito, noong 1 ng Mayo 2025, inamin ng isang grupo ang pananabutahe sa isang transformer station at radio tower sa lugar ng Berlin-Dahlem. Ngayon, napakaingat ng mga German na ahensya sa pagbibigay ng komento tungkol sa pinagmulan ng grupong Bulkan. Pero nagpapahiwatig pa rin sila na maaaring may kaugnayan ang pinakahuling sabotahe sa hybrid na mga atake mula sa Russia. Hindi ko masasabi ng tiyak na ang grupong Bulkan ay direktang konektado sa mga Ruso. Pero ipapaalala ko na noong Oktubre ng nakaraang taon, biglang inakusahan ng espiya para sa Russia ang mga miyembro ng Partidong Alternatiba para sa Alemanya. Noon, paalala ko, nalaman na inaabuso ng Alternatiba para sa Alemanya ang kanilang karapatang maghain ng mga tanong sa parlamento upang sadyang mangalap ng impormasyon tungkol sa transportasyon at digital na infrastruktura, pati na rin sa supply ng tubig at enerhiya ng bansa. Paalala ko,
Ayon sa pinununo ng Kagawaran ng Panloob ng Thuringia, noong nakaraang taon, 47 tanong ang inihain ng mga miyembro ng Parlamento ng Estado mula sa alternatiba para sa Alemanya. At ayon sa ministro, ginagawa ito ng may tumitinding kasigasigan at detalye. At doon nalaman na ang mga miyembro ng alternatiba para sa Alemanya ay labis na interesado sa isyung ito. Mahigpit na binabantayan ang infrastruktura sa Alemanya at tinutukan ng mga miyembro ng parlamento ang mga tanong gaya ng: protektado ba ang lugar na ito laban sa drone, sunog, at iba pang banta? Ibig sabihin, gusto nilang malaman kung gaano kahigpit ang proteksyon ng infrastruktura sa Alemanya. Pagkalipas ng 2 buwan, ang infrastrukturang iyon mismo ang tinamaan, kaya nag-blackout ng buo ang Berlin. Kaya hindi ko masasabi ng sigurado, pero kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Posible kayang magkaugnay ang 2 kwentong ito? Dito ko na ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like kung kapaki-pakinabang at interesante ang episode para sa inyo. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakasulat na, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.